Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-20 linggo ng pangkaraniwang panahon. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Noel Kakanindin and family, Mary Joy Tamundong and family, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Alan and Eloisa Eustaquio. Para sa mga natatanging kahilingan ni na San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Pabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Gina Len Risuelo, Remy Cruz, Boyet Santos and family. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Eric Germar, Rene Germar, Loida Sebastian. Para sa maagang paggaling ni na Leonila de la Cruz, Asuncion San Pedro, Rubis family, Bishop Jogracias Iñiguez, Fernando Estrada, Rosana Almuete, Hannah Benser. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Restituto, Rodolfo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Hermenegildo, Pepito, George Alan, Domingo, Sotera, Nerissa. Kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa araw ating ginugrita, sa Papa Pio X, nawa sa kanyang panalangin, para maranasan natin ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Kasama din ang panalangin ni San Roque, na tayo adya sa lahat ng sigit sa pandemic na ito. Kaya nga upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, kami ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na ay makapangyarihan, pinaspos mo ng iyong karunungan at ang lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na San Pio upang kanyang patatagin ang pinapalatayang Katoliko at pagkakaipagisain ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at pinakitang halimbawa, pagkaloob mong makamtan namin ang walang mali na katimpala sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami na parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako ang Panginoon, ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom. Nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag, at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman.
Hallelujah, 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 hallelujah. Inang Diyos, hallelujah. Inang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagtitipon ang mga pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito naman ang ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nanood ng misang ito sa inyong mga smartphone, smart TV at computer. At ngayon tayo pinasa panahon ito na pagninilay natin tungkol sa pag-ibig sa Diyos na nagmahal sa atin, kaya tayo nagmamahal at pagtawag sa atin na mahalin ng kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. May isang guro na meron siyang dalawang estudyante. At tinanong niya ang kanyang mga estudyante, paano malalaman na tapos na ang gabi at umaga na o mag-umaga na? Sabi ng unang estudyante, mahal na guro, kapag tumingin ka po sa malayo at nakita mo ang pagkakaiba ng kalabaw at baka, aba, umaga na. Hindi ang sagot ng guro. Sabi naman ng pangalawa, mahal na guro, kapag tumingin ka sa malayo, nakita mo ang pagkakaiba ng puno ng mangga sa puno ng akasya, aba, umaga na. Tapos na ang gabi. Mali ang sabi ng guro. Paano po? Ang sabi ng guro, kapag tumingin ka sa kapwa mo at nakita mo siya isang kapatid, doon pa lang tapos na ang gabi sa iyong buhay at umaga na. Pero kung hindi mo nakikita ng kapwa na isang kapatid, ngayon, kahit umaga na, ay gabi pa sa iyong buhay. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo tumutukoy sa atin ng pinakamahalagang utos. Ang mga pariseo, isa sa kanila ay dalubhasa. Sa dinami-rami ng utos na 613 na mga batas, alin po rito ang pinakamahalaga? At sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalaga. Ibigin mo ang Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At ito naman ang pangalawang utos. Ibigin mo kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ito ang pagtawag sa atin ngayon. Yung ating pagmamahal sa Panginoon ay dapat makita sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Yung una, given in, mahalin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Pero yung pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung minsan, merong ditong problema yung pangalawa. Ano po yun, Father? Kasi, paano ka magmamahal sa iba kung mismo ikaw
hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili. O hindi mo naranasan kung paano ka mahalin. Di po ba? Sabi nga sa wikang Latin, nemo quod non habet. You cannot give what you do not have. Hindi ka pwede magbigay ng piso kung wala kang piso. Paano ka magpapatawad kung mismo ikaw hindi mo naranasan paano patawarin? O paano mo mamahalin ibang tao kung mismo ikaw hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili? Naalala ko nung bago akong pari, mayroong isang taong nangumpisal sa akin ng kanyang kasalanan. Siya po ay isang babae na ang kasalanan niya ay siya nagpalaglag. Inumpisan niya to, siya iyak ng iyak. Ang sabi ko sa kanya, ngayon mo lang ba ito kinumpisal? Hindi po, Father, lagi ito kinukumpisal. Ang sabi ko sa kanya, nung una mo ito kinumpisal, pinatawad ka ni Lord. Pero masakit ito, hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Minsan ni ganun mahal tayo ng kapwa natin. Pinatatawad tayo ng kapwa natin, pero lagi natin sinisisi ang sarili natin. Lagi natin, bakit ko ba nagawa? Sana hindi ko na nagawa. Kaso nagawa mo na nga Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon sa ikalawang utos na to, hindi lang ibigin mo ang kapwa kaya pag-ibig mo sa iyong sarili. Kundi, ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ko sa iyo. So, batayan ng pag-ibig, hindi lang ang iyong sarili, kundi ang batayan ng pag-ibig. Paano ka ba minahal ni Lord? Paano ka ba pinatawad ng Diyos? Paano ka ba inuunawa ng Panginoon? So, ang batayan na pala ay ito, paano nga ba ako minahal ni Lord na lagi naman ako minamahal? Dapat mahalin natin ang ating sarili. Kasi, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Na tayo nilikha ng Diyos na kawangis niya. Sa pag minamahal natin ating sarili, minamahal natin ng Diyos na nagmahal sa atin. Na lumikha sa atin na kanyang kawangis, na kanyang kamukha. At sa pagmamahal na ito, na tayo pinupuno ng pagmamahal ni Lord, ito rin ang dahilan para mahalin natin ang ating kapwa. Kung paano ka minamahal ng Diyos. Kasi sa katotohanan, ang Diyos ang unang nagmahal, kaya tayo nagmamahal. Mga kapatid, sa misang ito, sa panahon ito ng pandemic, sana huwag natin kalimutan ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-ibig. Kaya nga ang Diyos sinagkatawang tao dahil mahal niya tayo. Sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa libutan, kanya binigyan niya bugtong na anak, upang sino mamanalig hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, mapuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon upang ang pag-ibig na to na pumupuno sa atin ang siyang ating maibigay sa ating kapwa na nangangailangan din ng pag-ibig. Nawa, sa panahon ito ng pandemic, ipanalangin natin ang bawat sa higit sa mga kapos na kapos at sana sa anumang pamamaraan, gamitin tayo ng Panginoon na maging daloy ng kanyang pag-ibig sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga minamahal at nagmamahal sa atin. Ipanalangin natin nawa ang ating mga frontliners, mga health frontliners natin na dumadanas at marami sa kailangan nagkaroon na ng sakit na COVID, nawa, doon ito sila kagalingan. At sa lahat ng nagkaroon ng COVID ngayon, dala ng pandemic na to, nawa maranasan lang ang lubos na kagalingan na binibigay ng ating Panginoon. Hingin natin ang panalangin sa Santo Papa Pio, ika-10, na nawa ang ating mga pinagdadasal ay maranasan ng kagalingan. Ipinalangin, ihinil pala natin sa Roque upang pandemic na to, ang pesting ito ay ating mapagtagumpayan. Amen. Ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panganalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpapagpitagal sa ating mga sarili. Ating itutugon,
Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay na mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuto sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin sa iba pa natin mga panalangin at kahilingan. Higit sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na to at sa buwang ito ng Agosto, nawa sila dibatan ng kagalingan, kalakasan ng Panginoon. Panalangin din natin ang ating mahal na Pangulong Duterte sa kanyang patuloy na paggabay sa atin, sa patuloy na kalusugan, at upang ang pandemic natin ating mapagtagumpayan kasama ng kanyang IATF at mga cabinet members, sila ating tinataas sa Panginoon. Panalangin din natin ang ating bayan, ang ating mga kapitan at ang kanilang mga kusihal sa ating mga barangay. Nawa, sila ay maging kalakasan lahat sa mga may mga mabigat na problema at karamdaman upang sa pandemic natin ating mapagtagumpayan. Pakidulog po ang iba pa niyong kahilingin kayo nanonood ng misang ito sa inyong mga tahanan. Panginoon Diyos, ibunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos ngayon aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo nawa kami ng biyaya na may sa buhay ang iyong mga utos, hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa iyong nagpapaunlak na tanggapin ang aming pag-ayin, loobin mo kami nagdiriwang ng may pagtarima sa pagubili ni Papa Sampio na taintin na makaganap sa makapakinabang ng wagas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon San Papa Pio ay pinarangalan sa pamumuhay niya totoong uliran at paging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihayag sa pangasiwa ng sambayanan.
Ang malasakit ng mga ulat tagapangasoy nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ng inukos sa mga dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin, panali ko ang mukha ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ako sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaali namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahan naghahanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo yung mga kapatid namin na himlay na may pag-aasang silang muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin. Sa panalangin, tinuro sa atin ng Panginoon, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at igyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami agya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang pamapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at kakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan at tumatawag sa atin. Itaas natin sa Kanya ating makipagpalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa makasandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, sa pagitan namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na piging, na hapag ay magkaroon nawa ng panampalatayang matatag sa pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 at lumalaganap sa kasalukuyan at naging saninang kamatayan. Tulungan mo ang nagsipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusupo ang paglalang sakit na dulot nito. Gabayan mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamalahan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit
na ito ay mabalik sa kasalusugan sa madaling panahon. Kumisawa kami ng kabubuti ng lahat at matulong lahat na nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Maraming po salamat sa lahat ng tumatangkilik po sa ating mga misa, sa pag-sponsor po para matugunan po ang ating pangangailangan ng ating simbahan. Maraming po salamat. Patuloy pa po sana kayo magpamisa para po sa ganitong layunin. Nag-ayos po tayo ng ating sound system. Po ngayon mas malinaw na ang inyong kasi kinabit po natin sa mixer. Kaya kung ano po yung labas ng mic natin, hindi po labas sa inyong mga TV, smart screen sa Facebook Live po natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan. Gigina sa inyong mga tahanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo tayo nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good all the time. All the time, God is good. Amen.